Okay, practice natin sasabihin mo sa misis mo. I'm sorry. Sorry, I lost I lost my phone. my phone. Yan. Siya lang mahal mo. Ikaw lang mahal ko. Si Shirley, wala yun. Shirley, wala naman yun. Pero tol, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, yung ekonomi ng Pilipinas, bagsak, kalat-kalat. Back to zero tayo. Kaya naman, to the rescue, itong mga Amerikano. Handang tumulong. Kaso, merong sabit. Para na to. Ito natin, I'm sorry, I'm sorry, I lost. my phone. Yan. Ibang klase rin tumulong itong mga kanon na to. No? Matapos ang pakikipagsundo, tinupad naman ng Amerika ang kanilang pangakong tulong. At ang kapalit ng ayuda, ang Surplus War Property Agreement. Dito, mga lumang gamit ng mga kano tulad ng mga jeeps, truck at mga armas ay ibibigay sa Pilipinas para gamitin o ibenta. At ang perang makukuha ay gagamitin sana para sa rehabilitasyon ng bansa. Ano binahanap mo? Wala ako sleeping bag, baka sa labas ako matulog eh. Mahirap na. Ulan pa naman yun. Saan ka ba umuwi kagabi? Alam ba ng misis mo yan? Hindi nga eh. In short, mga kapatid, second hand ang napunta sa atin. No? Pero kahit na luma pa itong mga to, napag-interesan pa rin ng mga dorobo. Kaya ito pa malupit dyan. Imbis na pakinabangan ng mga sundalo at ng mga sibilyan, aba, napunta pa sa bulsa ng ilan. Hindi ko may ang tansi na pulis noon pa. Pwede rin. Ito, yan, bagay na bagay sa'yo. Eye of the Tiger. Bumuo ng Surplus Property Commission si Manuel Rojas para mga siwa. Ilan sa mga politikong naitalaga dito ay sina Arsenio Luz, Placido Mata at marami pang iba. Pero ang Surplus War Property Project ay binalot ng kontrobersya. Ang dapat na for public use ay naging for private use only na lang. Because actually, ang gobyerno ang who started, selling these things. So, for example, the jeepneys, the jeeps, the US jeeps were eventually sold to people who were interested in it, and eventually the jeeps became part of our transportation system. No? The arms were supposed to be turned over to the to the Philippine Army. Okay, and tapos what happened was a lot of the politicians knew that there was a market for the war materials. They started getting their fingers into it. Mismong mga politiko at kakonsyaba nila ang mga nagsilbing salesman. Isa sa mga diumani na huli na nagbebenta nito ay si Jose Abilino, dating campaign manager ni Manuel Rojas at kalaunay naging Senate President. Sabit nga raw si Abilino nagbebenta sa mga Chinese ng mga war property sa halagang $300,000. For which yung kanyang much quoted yung statement na what are we empowered for, naging laganap yun. No? Tara! Ha? Kaharap na ako, nag-text na naman misis ko. Oo. Ano ngayon? Ay, gigibig ba tayo? Gimik dyan? Oo. Hindi. Nandito tayo ngayon kasi ito yung tinatawag na Rojas District. Oo. Ha? Kung mayroong project 2, 3, 4, 6, 8, ito yung urig na project 1. Ito ang project 1, pare. Rojas District. Yan. Ayan, ikaw kasi kung nangiisip mo eh. Pero, speaking of Rojas, may alam kaya si Manuel Rojas kung sa mga hanky-panky na ginagawa ng mga tao niya? At mas magandang tanong, si Manuel Rojas ba mismo ay may kinalaman sa mga monkey business na yon? Ano? Tayo, mainit. Yan? Oo. There's a scandal that came out, and most of those involved were members, of course, of the politicians who, and the reigning party at that time was the Liberal Party. Palagay ko alam niya, and probably lalo na nung tinatag nila kasi 1946 talagang katatapos na ng gera at nung binuo nila yung Liberal Party para sa presidential elections of 1946. Siyempre, kailangan nila ng campaign funds. And hindi ako magtataka na alam niya bilang leader nung na bumakla, nagtayo ng bagong party. Kung saan nanggagaling ang pundo nila? Dahil putok na putok ang issue, pati si Rojas, nadadamay na raw.
Kaya naman bumuo si Rojas ng isang fact-finding team para magsagawa ng investigasyon. Eto pa tanong, ano naging resulta ng investigasyon? At higit sa lahat, nahuli nga ba nila yung mga mastermind, yung mga salarin? Paano kung magigimik tayo? Hindi ko tayo maalis. Wala na sasakay? Sa Pegasus? Oo. Akala ko ba yung misis mo? Saka enroll ba yung anak mo? Maging enrollment na dyan sa Manuel Rojas High School, oh. Yun na, ang edukasyon, ha? Kailangan ng kabataan.